Lord, patuloy namin inaanyayahan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. We believe, Lord, na dinakaw niyo po ang mga kapatiran namin dito dahil gusto mo sila lumago sa kanilang pananampalataya. Gusto mo, Panginoon, maging firm ang mga beliefs and talagang maisa pamuhay namin, Lord, yung foundational lessons na ito. Para sa ganon, kahit anuman pong shakings na maranasan nila, ano man din, Lord, yung mga, kung meron man silang ma-encounter na merong ibang beliefs, ay magagawa po nilang depensahan ang mga beliefs din nila. At hindi po sila, Panginoon, mapapasama sa mga kulto, hindi sila mahihikayat sa mga maling katuruan. And we bless you, Lord, sa gabing ito. Alam namin, bubuksan niyo po ang kanilang isipan to understand everything na nais po ninyo na maintindihan ng bawat isa sa kanila. In Jesus' name. Tayo lahat magsabi ng Amen and Amen. And makaupo po tayo lahat and welcome po sa church. Nawa ma-invite nyo po yung mga kapatiran natin kahit tingin nila it's just foundational doctrines dahil maganda po yung ating mga pag-uusapan and ito yung mga timely rin talaga. Marami po sa atin din, pwede may background kayo na galing kayo before sa mga katuruan na iba sa turo na meron tayo sa church. Para malaman po ninyo kung anong kaibahan, maganda po ay yung mga kakilala nyo rin po na alam nyo makakatulong sa kanila to, ma-invite nyo sila dito, no? At talagang ma-discover nila kung ano ba yung mga paniniwala at basic foundations na meron tayo. Ang ating pag-uusapan po ngayon is about the identity and mission of the Lord Jesus Christ. Now, sa church natin, kung inyong mapapansin sa unahan, anong nakasulat sa bronze natin na yan ng mga letters? The Lord Jesus Christ. Yun lang yung letter S dito, hindi pantay, no? Ate Rose, Tita Rose. Yan. So, the Lord Jesus Christ. Anong meron? Kasi, sa kapanahunan po natin na ito, merong mga ibang faiths, may mga Mormons, merong mga Jehovah's Witnesses, may mga iba't iba pa na mga sects, denominations, religions, na kung saan iba po yung paniniwala nila pagdating kay Lord Jesus Christ kaysa sa atin, ano? Or INC rin, kasama doon, ano? Kaya ngayon, didiscuss natin ito para sa ganon, magkaroon tayo ng firm understanding sino nga ba talaga si Jesus Christ. Okay? So, pakita natin ang statement of faith natin about the Lord Jesus Christ. And pwede po ba na sabayan niyo po ako sa pagbasa ng mga ito. 1, 2, 3, go. Naniniwala kami na si Lord Jesus Christ noong nasa katawang tao ay both God and man. Meaning, nanatili ang kanyang pagiging Diyos nang siya ay nagkatawang tao. Na siya ay pinaglihi sa pamamagitan ng Holy Spirit at ipinanganak ng isang virgin. No? Next slide please. Ayan. Ayan, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Nabuhay siya ng isang sinless life. Siya ay ipinako sa cross at namatay para pagbayaran ang kaparusahang kamatayan para sa ating mga kasalanan. Next slide, please. Ayan. Sa pamamagitan ng kanyang nabuhos na dugo, ang ginawa ni Lord Jesus Christ ay naging perfect sacrifice once and for all time at siya'y nabuhay na mag-uli sa ikatlong araw. Next slide please. Later, siya ay umakyat sa kanang kamay ng Ama sa langit kung saan siya ay head ng church at nag-i-intercede para sa mga Christians. Siya ang only one perfect mediator between God and man because He is both God and man. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Okay, and last but not the least, basahin natin to please. Naniniwala kami na siya ay babalik ulit dito sa earth, bodily and visibly, para i-set up ang kanyang kaharian. Yan.
So, marami na sinasabi nila, tao lang daw si Jesus kasi merong mga verses in the Bible na kung saan nagpapakita na para talagang tao lang siya, no? So, ano ba to? Bakit kaya may mga ibang beliefs na naniniwala na tao lang si Jesus at hindi siya Diyos? Ito yung atin ding pag-uusapan ngayon, ano? At ganoon din naman, sabi nila, si Jesus daw ay pwede namang Diyos pero hindi naman nagkatawang tao kasi ganito ganyan, dami lang mga reasons ganyan. Pero we both believe na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. He is both God and man nung siya ay nandito na lumalakad sa lupa. Now, pag-uusapan muna natin yung tinatawag na humanity ni Jesus. Okay? The humanity of Jesus. Ngayon, bakit natin kailangan pag-usapan yung pagkatao ni Jesus? Dahil bakit? Next slide. Kung totoo po yung pagkatao ni Jesus, ibig sabihin, totoo din yung sacrifice na ginawa niya sa cross. Naulit ko po, kung totoo yung pagkatao ni Jesus, totoo din yung sacrifice na ginawa niya sa cross. Kasi bakit? Ang tao ay namamatay. Okay? Amen? Ang tao ay namamatay. Ngayon, kung si Jesus hindi talaga siya Diyos, no? Mananatili siyang patay. But because He is God, alam natin, nabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesus at hindi siya namatay ulit. No? In the Bible, may mga ganon, tulad ni Lazarus. Oo, nabuhay siya na mag-uli, pero tumanda rin siya, namatay din. At marami pang iba na meron sa Bible. Now, next slide. Kaya tao talaga si Jesus dahil ipinanganak siya. Kung Diyos lamang si Jesus, parang usok na lang siya na lumitaw dito sa lupa. No? Pero, tao talaga si Jesus kasi pinanganak siya ng isang tao. At hindi siya gawa ng lalaki at babae. Dahil bakit? Nagkaroon ng anak, miracle, si Mary, nang wala naman silang ginagawang sexual acts ng kanyang asawa na si Joseph. So, makita natin, si Jesus mismo ay tao. Kasi saan siya galing? Sa tao. Isaiah chapter 7, verse 14 says, "Pues, si Lord mismo ang magbibigay ng sign sa inyo. Makikita nyo, buntis ang isang dalaga at manganganak ng lalaking baby. At Emmanuel ang ipapangalan sa kanya." So just imagine na isulat yung book of Isaiah 800 years before lumitaw si Jesus Christ. No? Ang nakalagay, magbibigay daw ng sign si God na may buntis na isang dalaga. Ibig sabihin, wala pa siyang sexual contact sa lalaki or sa mapapangasawa niya. Pero magkakaroon siya ng anak. Sino yung fulfillment ng prophecy ni Isaiah 800 years before Jesus? Si Jesus mismo yun. Kaya, actually, itong Isaiah chapter 7 verse 14, kapag ito ay ipinabasa mo sa mga Hudyo, at kahit tignan nyo sa YouTube, pinapabasa nila tong verse na to, tatanungin ng mga tao na nagpapabasa, saan mo tingin makikita tong verse na ito? Sa New Testament yan. Pero sa totoo lang, nagulat sila nung ito pala ay nasa Isaiah 7 verse 14. Okay? So next slide. Yung pagkapanganak pala ni Jesus ay fulfillment ng prophecy ni Isaiah. Yan. Fulfillment ng prophecy ni Isaiah. 800 years, no?
before si Jesus ay lumitaw. Ano namang sabi ng Matthew chapter 1 verses 18 to 19? Okay? Anong sabi? Sabay-sabay basahin ng mga lalaki naman. Ganito ang nangyari nung pinanganak si Jesus Christ. Nakatakda ng magpakasal ang nanay niyang si Mary kay Joseph. Pero bago pa sila magsama, na lamang buntis si Mary dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Mabuting tao si Joseph at ayaw niyang mapahiya si Mary. So binalak niyang hiwalayan si Mary ng palihim. So sino pala yun, yung prophesied virgin na yon na manganganak na sa bata na tatawaging Emmanuel? Si Jesus Christ pala yun. No? Next slide please. Kaya ang ibig sabihin nito na si Jesus ay pinanganak ng isang virgin, ang Diyos ay magiging tao at mamumuhay na kasama natin. So remember, yung word na yon na Emmanuel, sabi sa Matthew chapter 1, verse 23 ay ganito. Ano daw? Maglilihi ang isang birhen at magkakaanak siya ng isang batang lalaki. Kinote, Isaiah chapter 7 verse 14. Ano sabi daw? Tatawagin siyang Emmanuel. Ang meaning ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, si God will dwell among us. Kaya that same verse, pag binasa nyo yung John chapter 1, ang salita ay naging tao at nakasama namin, sabi ni John. So that same mismo na mga words na yon, ginamit dun sa word na Emmanuel. Kaya si Jesus ay hindi isang espirito. Hindi siya isang guni-guni. Nahawakan siya ng mga disciples. Nung butas yung kamay ni Jesus, 'di ba, na nakita ni Thomas, sabi ni Thomas, "Pahawak nga ako, Lord, kung ikaw talaga 'yan." Nahawakan niya talaga si Jesus physically. Hindi parang guni-guni lang. At nung si Peter din, 'di ba, nakita nila naglalakad si Jesus sa tubig. Tapos sabi ni Peter, "Lord, kung ikaw nga 'yan, papuntahin mo ako." Nakapaglakad si Peter sa tubig. At nung napalingat lang si Peter sa lakas ng hangin, sa waves, lumubog siya, 'di ba? Pero sinalo siya nino? Ni Jesus. Hindi yung pagsalok sa kanya ni Jesus parang wala siyang nahawakan. Hangin lang, hindi. Si Jesus ay totoong nakasama ng mga disciples. Next slide. Ngayon, bukod sa pinanganak siya ng isang virgin, siya po ay naging tao na may sariling pag-iisip, sariling kagustuhan, at meron ding emotion na nararamdaman. Pwede bang, sige nga, yung katabi mo, kurutin mo naman sa kanyang braso. Ayan, sige, kurutin mo nga. Okay. Tingnan nyo, ba't nyo kinurot? Dahil meron kayong sariling pag-iisip. May sarili kayong kagustuhan na, sabi kasi ni pastor, sige, gagawin ko na nga, gusto ko na rin. No? May emotion ka na ramdaman. Nung kinurot ka, anong na-feel mo? Aray, masakit. 'Di ba? So, merong humanity si Jesus. May sarili siyang pag-iisip. Hindi po si Jesus yung unggoy tapos nag-evolve, no? Unti-unti. Hindi po ganon. Tao. Amen? Amen ba? Kaya, Luke chapter 2, verse 51, anong sabi? 51 ba yun o 52? Pakicheck na lang po, nagkamali ata ako ng type ko. Nako. Okay, ano sabi? Lumaki si Jesus na malakas at matalino. Nasa kanya ang blessing ng Diyos. At natutuwa ang mga tao sa kanya. Now, alam niyo po yung word dyan na lumaki,
It's actually a word na kung saan nag-strive, ganon, sa English. Parang yun yung katumbas niya rin na word. Hindi basta yung lumaki lang na, basta hinayaan lang, kundi yung paglaki daw ni Jesus is, para bang kung ikaw ay naglalakad sa bukirin, tas yung mga halaman ganyang kataas, parang ginaganon mo daw talaga. No? Yung dadaanan mo, hinahawi mo talaga siya. So, yung paglaki ni Jesus, talagang meron siyang human element na meron siyang gusto, meron siyang mga bagay na ginagawa na ano niya talaga, na nagpapakita na siya ay tao. Nag-i-strive siya sa lahat ng ginagawa niya. Now, sabi rin, malakas at matalino. So, lahat ginawa niya yung best niya to be that person na yung mga tao sa paligid niya ay, ito na yung sabi, natutuwa sa kanya. Okay? Now, totoo na naging tao si Jesus dahil, next slide, nakaranas si Jesus ng normal physical limitations. Naulit ko, nakaranas si Jesus ng normal physical limitations. Ngayong gabi, sino nang kumain? Sinong kakain mamaya? Ayan. Ilang rice kaya? No? Ano kaya yung nai-imagine mo ngayon na pagkain? Bakit? Si Jesus kasi, katulad natin, siya po ay nagutom din. Sino dito mga gutom? May nahiya bigla, no? Ayan. Malay nyo, magpakain si Bishop dyan, tsaka si Rev, di ba? Oh. Matthew chapter 4, verse 2. After mag-fasting ni Jesus, tingnan niyo po sabi, hindi kumain si Jesus sa loob ng 40 days at 40 nights. Kaya, anong sabi? Ano sabi? Ano yung word? Nagutom siya. Nakaramdam talaga siya ng matinding gutom. Now, kung siya ay Diyos, of course, hindi siya magugutom. Dahil wala siyang ibang kailangan. Lahat ng mga bagay na meron sa paligid niya, kailangan siya. No? Pag ang Diyos nagkaroon ng kailangan, hindi na siya Diyos. Kasi hindi siya mabubuhay nang wala yung mga bagay na kailangan niya. No? Kaya, tinan nyo, si Jesus ay naging tao talaga dahil bakit? Nagutom siya. Kaya, sabi mo sa katabi mo, tao ka nga. Kasi bakit? Nagutom ka. Ano? Sino naman dito ay nauuhaw? Gusto nyo ng malamig na tubig? No? O kaya kapag si Rev tinatanong ko minsan, nauuhaw ka ba ma? Sabi niya lagi sa akin, anak, parang gusto ko yung malamig na Royal True Orange. Sabi niya ganun, no? Yan yung gusto niya, Royal True Orange daw. Now, si Jesus, mababasa natin sa Bible na siya ay nauuhaw din. And especially kung ikaw ay pinako sa cross at binuhat mo yung cross papunta sa Golgotha, no? Hinampas ka ng maraming beses, ang hirap ng pinagdaraanan mo habang nakabayubay ka sa krus ng Kalbaryo, talagang mauuhaw ka. John chapter 19 verse 28 says, anong sabi? Sa mga babae naman, basahin. 1, 2, 3, go. Alam na ni Jesus na tapos na ang lahat. At para magkatotoo ang nakasulat sa scripture, sinabi niya, ano daw? Nauuhaw ako. So, nagpakita rin talaga na hindi lang basta to sa scripture, kundi siya rin mismo, alam niya na nakaranas din talaga siya ng uhaw. Kaya nga, di ba, hindi niya kasi sipsipin yung
yung dinip sa isang maasim na, tas tinusok, diba, sa spear. Hindi niya sisipsipin yun kung di rin talaga siya nauhaw. Kaya, nauhaw si Jesus, ibig sabihin siya ay naging tao rin talaga. At katulad mo, next slide, si Jesus din ay napapagod. Who among you, ng mga nagdaang araw, dahil sunod-sunod, no? Pagkatapos ng camp, o yung iba dyan, kasama namin sa Aldersgate bago mag-camp. Tapos after ng camp, meron na namang Jewish Passover, ganyan, ano. Then, sunod-sunod para mga activities natin. And sometimes, pag ikaw nasa work, dami ring requirements, daming ginagawa, sino dito napapagod din, di ba? Lahat tayo napapagod. Si Jesus ay napagod din. John chapter 4, verse 6. Okay? O, lahat ng mga pagod, magbasa. 1, 2, 3, go! Ano yan? John chapter 4 na yan. Yan po yung story ng Samaritan woman at ni Jesus. So, napapagod din pala si Jesus sa paglalakad. Tumitigil din siya. Hindi yung tuloy-tuloy, no? So, imagine nyo noon, talagang by means of walking lang talaga yung mga tao. Hindi yung meron silang karwahe, ganyan, ano, o kaya yung nalikom na pera na kay Judas kasi siya yung treasurer. Yung pera na yan, tara bumili tayo, Mercedes-Benz, ganon, ano, o kaya karwahe para ma-preach natin yung gospel. Hindi yun yung unang nasa isipan nila. Naglalakad lang talaga sila from city to city. At napapagod din si Jesus. So yung mga bagay na yan, nagpapakita na na si Jesus ay talagang naging tao. Okay? Now, next slide. Makita naman natin, ano yung mga nagpapakita sa Bible ng divinity naman ni Lord Jesus Christ. No? Kasi may mga ganyan, magsasabi sa inyo, di ba, si Jesus tao lang din naman talaga. Kasi tignan nyo, eto, napagod siya, nagutom siya, nauhaw siya. Paano mo sasabihin na siya ay Diyos? Next slide. So, papakita ko sa inyo po yung mga tinatawag na direct at saka indirect claims ni Lord Jesus Christ. Paanong direct and indirect claims, Pastor? Ito may mga bagay siyang binabanggit, hindi natin mababasa sa Bible yung ganito, I am God. Walang ganun. Pero merong siyang mga sinasabi na kung saan mapapaisip ka, tapos ano ba talaga ibig sabihin niya? Mapaisip ka talagang maigi. No? Next slide. Basahin natin ang sinasabi ng John chapter 10, verses 27 to 30. Okay? So, ano pong nakalagay dito? Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Kilala ng aking mga tupa ang boses ko. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at never silang mamamatay. Walang makakaagaw ng mga ito sa akin. Ang binigay sa akin ng tatay ko ay mas mahalaga sa lahat at walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Now, kung tayo po ay nasa Jewish society nung time na yon, at sinabi ni Jesus na siya at ang Heavenly Father ay iisa, hindi niya direct sinabi na siya ay Diyos, no? Pero sinabi niya na iisa sila, ekad, one and the same. Ibig sabihin,
parehas sila ng essence or nature or masasabi nating being. Kung ang Father, ang Heavenly Father ay Diyos, indirectly, sinasabi na ni Jesus na siya ay Diyos. Next slide. Kaya ito yun, Kine-claim ni Lord Jesus na siya at ang Ama sa langit ay, iisa. Sa pagkiklaim niya nito, sinasabi niyang siya at ang Ama ay iisang essence or nature. So kung iisa sila, Diyos din siya. Kay Jesus din pala, nagmumula yung binibigay ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi sabi sa binasa natin kanina, balikan lang natin, yung verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at never silang mamamatay. So, sino makapagbigay ng buhay na walang hanggan na never kang mamamatay? Hindi pwedeng tao ang magbigay kasi ang tao ay namamatay. Sinong pwede makapagbigay ng buhay na walang hanggan? Tanging siya na merong buhay na walang hanggan. At sino nga ba ang may buhay na walang hanggan? Ang Diyos. Heaven and earth may pass away, di ba? Pero yung words daw ni Lord ay tuloy-tuloy. Bakit? Kasi God is eternal din. Amen? Kaya ngayon, kung sinasabi natin, pastor, sinabi lang ni Jesus, baka di naniniwala sa kanya yung mga nakikinig sa kanya. Okay, tignan natin kung anong reaksyon ng mga nakinig kay Jesus. Ito para natin masabi kung totoo nga ba yung sinasabi ng isang tao, hindi mo lang aalamin kung ano yung sinasabi niya, alamin mo rin kung ano yung sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Especially, yung mga kaaway niya. Anong reaksyon sa sinabi ni Jesus na ito? Verse 32 ng John chapter 10. Ating basahin sabay-sabay. Pero sinabi niya, marami na akong pinakita sa inyo na mabubuting gawa galing sa tatay ko. Alin sa mga to ang reason para batuhin niyo ako? Sumagot ang mga Jews. Hindi ka namin babatuhin dahil sa mga ginawa mo. Babatuhin ka namin kasi tao ka lang, pero sinasabi mong Diyos ka. Malinaw? Ibig sabihin, si Jesus mismo, kiniklaim niya kung sino ba si God, kung ano yung being ni God, ganun din siya. So, alam ng mga tao yun, yung sinasabi ni Jesus. Kahit meron siyang play on words, naiintindihan ng mga nakikinig sa kanya. Nakita nila si Jesus, nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng mga patay. Di ba? Talagang mga nagbabago ng buhay yung mga tao. Si Zacchaeus, nagbago ng pamumuhay. Si Matthew din, nagbago ng buhay. Talagang meron something sa tao na ito. Pero tingnan nyo, sabi nila, di ka namin babatuhin dahil sa mga ginawa mo. So at that time, may culture sila na babatuhin kung sino yung nagsasabi ng ang tawag sa ganon, parang laban sa Diyos. No? Blasphemy, ayan. Or nagsasabi ng mga bagay na hindi naman totoo. Yan. Kaya, sabi nila, tinan niya, babatuhin ka namin kasi binabastos mo ang Diyos. Now, isang sa mga chapters in the Bible, the book of Mark, chapter 10, makikita niyo po doon yung story ng isang binatang mayaman. No? Sabi nung binatang mayaman kay Jesus lumapit,
Ano sabi? Good teacher. Meron po akong tanong sa inyo. Tapos ano sabi ni Jesus? No one is good except God. Hindi niya sinabing hindi siya good. Di ba? Sinabi niya lang, no one is good except God. Si Jesus ba good? Mabuti ba si Jesus? So kung mabuti si Jesus, ano ibig sabihin na sinabi ni Jesus na walang ibang mabuti, ang Diyos lang? Ano sinasabi niya? Diyos siya. Kaya, watch your words ngayon. So, dito mo makikita, ito yung direct or masabi natin indirect claim ni Jesus din. Next slide please. So, dito sa pagbato sa Kanya, gusto ng mga tao ngayon na nakikinig kay Jesus Christ na talagang gawan siya ng di maganda. Dahil para sa kanila, kalapastanganan sa Diyos yun. Tao lang para sa kanila si Jesus, pero inaangkin niya na Diyos siya. Dito mo rin malalaman kung totoo nga ba yung sinasabi ni Jesus na to o hindi. Kwento-kwento lang. Kasi bakit? Nagiging totoo ang senaryo kapag mismo yung mga taong kaaway ni Jesus, nagsasabi na ng mga bagay na, alam mo naman, kung kaaway ni Jesus, di ba? Hindi yan gagawa ng kwento na, ano lang, basta, kung ano yung nakita nilang di maganda, they will stand for it. Now, pagdating ng John chapter 8, urong lang tayo, 2 chapters before, next slide. Makikita niyo po, ang sinabi naman ni Jesus na ito, sabi niya, tandaan niyo, bago pa nabuhay si Abraham, ano sabi niya? Ako na. Pumulot sila ng mga bato para batuhin siya. Pwede sabihin, Pastor, mahilig naman ata mambato yung mga tao na to. Kasi yan yung public penalty nila at that time. No? Pero ano sabi? Nagtago si Jesus at lumabas sa temple. Now, tignan nyo. Hindi sinabing, ay, babatuhin nyo ako. Sorry na, joke lang. Hindi sinabing ganun, di ba? Kaya ito yung mga scenarios in the Bible na kung saan makikita nyo, paano kaya nakaligtas si Jesus doon? Di ba, sa temple? Paano siya nakapagtago doon? Bigla siyang parang, guro, pabato na yung mga tao, biglang di sila nakagalaw. Kasi di ba nakalabas si Jesus ng temple? Kaya some of the mysteries to sa Bible na mababasa natin. Pero, yung sinasabi ito ni Jesus na bago pa si Abraham, ako nga, actually kapag tinranslate yon sa Hebrew or Aramaic, makikita natin yon sa Exodus chapter 3 verse 14. So kiniklaim ni Jesus na bago pa si Abraham, ako nga. Bakit? Sino ba si ako nga? Or si I am? Sino ba yon? Sino ba siya? Sa Exodus chapter 3 verse 14, si ako nga, ay sino? Ang Diyos. The Creator God. Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Nagpakita si ako nga kay Moses. Yung pagsabi ng gano'n ni Jesus, kaya siya babatuhin, naiintindihan nila yung ibig sabihin ni Jesus. Na ano yun? Kiniklaim niya indirectly na siya ay Diyos. Tinranslate siya sa Greek na ego eimi din. Intindihan natin. So, ibig sabihin, yung sinabi sa Exodus chapter 3 verse 14 na I am, same yun sa pagkakasalita ni Jesus ng ako nga.
or I am din. Parehas. So next slide, malinaw pala na naiintindihan ng mga Jews na kiniklaim ni Lord Jesus na siya ay Diyos dahil siya ay nag-exist na bago pa si Abraham. Ano ibig sabihin na nag-exist ka bago si Abraham? Thousands of years ang nakakalipas. Hindi pwedeng kasing tanda siya ng ancestor nila na si Abraham unless he himself is God. Kaya tinan nyo, ginamit din niya ang mismong pangalan ng Diyos para sabihin kung sino talaga siya. Ano yun? I am. Kaya pag binasa niyo yun, the whole Gospels, diba, yung I am the good shepherd, I am the door. Ganyan. Ang daming I am yun, mga I ams ni Jesus. Naging series din ata yun before ni Bishop no? Sa mga medyo matatagal na dito sa church. No? Yung mga I ams na yon. Dahil bakit? Ito kasi nagpapakita sa mga Jews kung sino ba si God sa kanila. And wala at that time na makakapagbasa ng YHWH. Every time na nababasa yun sa Bible, pinapalitan nila ng ibang name. Example, Adonai. Ganon, Elohim. Pinapalitan din nila ng ibang Kasi it is too holy or sacred to pronounce. Ngayon, isa rin doon na ginagamit nila is what? I am. Nakuha natin? Okay? Kaya John chapter 1 verse 1, ano ang sabi? Sabay-sabay natin basahin. Sa simula, andun na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. So, the book of John, simula chapter 10 na binasa natin kanina, chapter 8, tas kaya pala ngayon, ganun yung mga nangyari sa chapter 10, chapter 8, dahil pag binasa mo ngayon yung chapter 1 verse 1, anong claim ni John? Ang salita ay Diyos. Sino yung salita na yon? Si Jesus. Next slide. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sino yon? Si Lord Jesus Christ. Kaya John chapter 1 verse 14, tingnan niyo sabi, malinaw. John chapter 1 verse 14, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go! Naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita namin ang pagdakila niya na tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng Ama. So, malinaw, naging tao ang salita. At sino yung nakasama na yun na namuhay? Si Jesus. Tanong niya, yung kasama nating namuhay, that same word na ginamit sa meaning ng Emmanuel. With us. Okay? Ngayon, bukod sa mga to, pastor, claim niya yan Ano pa yung nagpapakita na siya ay Diyos? Claim niya yan. Siyempre, di ba, parang kahit sino pwede magsabi siya ay Diyos. Directly or indirectly. Ano pa nagpapakita na Diyos talaga si Jesus Christ? Ito yung next, pakita natin. Si Lord Jesus Christ ay, daw po? Tumanggap ng worship. Notice mga kapatid, nung sina Peter nakapagpagaling, ganyan, talagang nabagabag sila. Sinira pa nga nila yung mga damit nila Kasi sinamba sila ng mga tao. Akala Diyos sila. At that time, alam niyo po, ang dapat sasambahin lang ng mga tao ay Diyos. Ang tanging niyuyukuran, niluluhuran ay
Diyos lang. Amen? So, ano ito na tumanggap ng worship si Jesus? Sa Matthew chapter 28, verses 8 to 9, sa resurrection, tingnan niyo po anong sabi? Umalis agad sa libingan ang mga babae nang may halong takot at sobrang saya. Bakit? Tumakbo sila pa uwi para ikwento sa mga disciples yung nangyari kasi na-meet nila. Kala nila hardinero lang pero si Jesus pala yun, di ba? Biglang sinalubong sila ni Jesus, hindi pala yun. Binalita sa kanila ng angel na si Jesus ay muling nabuhay. Pero biglang sinalubong sila ni Jesus at binati niya sila. Ano daw sabi ni Jesus sa kanila? Shalom, shalom. Yun eh. Batian nila yun eh. Kaya pag pinanood niyo yung yung series, The Chosen, ganun yung batian nila. Shalom, shalom. Ganun sila. Pag pinanood niyo yun, makikita niyo kung ano talaga yung culture ng mga Israelite. Ganun sila. No? So, sinalubong sila ni Jesus, binati sila, peace be with you. Nilapitan siya ng mga babae, hinawakan yung mga paa niya, at tinan niyo yung noticeable difference. Sa ibang mga taong na-meet nila, si Jesus ay sinamba. Si Thomas, di ba? Nag-doubt siya. Pero nung nakita niya yung wounds ni Jesus, lumuhod siya at sumamba rin. Bakit? Next slide. Ang tangi po na dapat i-worship, next slide please, yan. Sa Jewish religion, ay walang iba kung hindi ang Diyos. Kaya nga, galit na galit po yung mga religious leaders sa mga tax collectors, no? Galit na galit sila dun sa mga ganyan na nakikihalubilo sa mga Roman citizens. Kasi bakit? Kasi ang feeling nila is, nagiging Diyos nyo na yan. Kami, ang one true God namin ay ang Most High, ang nasa taas. Kaya walang ibang niyuyukuran ang ibang mga tao noon kundi ang Diyos lang. Anong sabi ng Philippians chapter 2 verses 9 to 11? Si Paul ay sumulat sa mga Christian sa Philippi. Ang sabi niya, dahil dito, si Jesus Christ, tinutukoy, nilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at binigay sa Kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, tingnan niyo nakalagay, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus Christ ay, ano daw po? Panginoon, para mapapurihan ang Diyos Ama. So, si Jesus ay luluhuran ng lahat. So at that time, mga kapatid, familiar ang mga taga-Philippi sa tinatawag din na emperor worship. Okay? Emperor worship. Tanggap nila noong unang panahon na hindi lumuluhod sa emperor yung mga Jewish people, yung mga iba't ibang ganyan. Kasi hindi naman sila galing sa Roman Empire. Pero nung marami na pong na-convert into Christianity na mga citizen ng Roman Empire, doon na nagkaroon ng pagbabago yung buhay ng mga Kristiyano talaga. Bakit? Kasi pagdadaan yung emperor, dapat lumuhod ka. Pag may in-announce na Euangelion, good news, meron tayong bagong emperor, dapat luluhod ka. Ang problema, ang mga Christians ngayon ay hindi lang po Jewish people. Doon nagsimula, pero maraming na-convert na mga non-Jewish people, mga
tawag sa kanila ay Gentile believers na ngayon, pag dumaan yung emperor, hindi lumuluhod. Intindihan natin? Intindihan natin? Kaya for the Roman Empire at that time, unti-unti na nakikilala na ang Christians ay Catholics. Hindi po yung Roman Catholic Church, kung hindi, pag sinabing Catholic, all-encompassing or anong tawag sa ganito? Kumbaga, lahat, walang sinisino. Hindi siya yung parang Pilipino ka, ito na relihiyon mo, kasi mga Pilipino, puro ganyan. Hindi po. Kumbaga, kahit sino ka ngayon, ano man yung kulay ng balat mo, saan kang bansa, pinanganak, lahat yun. Welcome. Pwede ka sa Christianity. Kaya tayong lahat ay ano po, next slide, sasamba at mag-worship kay Lord Jesus. Ano sabi ng Isaiah 42 verse 8? Ako si Lord, yan ang pangalan ko. Ang karangalan ko ay hindi ko ibibigay sa iba. Ang papuri para sa akin, hindi ko hahayaang mapunta sa mga rebulto na gawa sa kahoy at bato. Kaya malinaw in our church, o nga, kabilang tayo sa tinatawag na Christianity talaga, because we believe in the triune God, pero iba po tayo sa mga Catholics. At iba tayo sa mga tinatawag na Orthodox Christians. Orthodox and Catholics almost the same lang po kasi halos yung faith nila. Ang kaibahan lang yung structure. May Pope kasi sa Catholic, sa Orthodoxy, wala. Okay? Yun yung mainly na kaibahan nila. Pero meron din po silang icons. May images din sila. Sinasabi nila, hindi nila sinasamba, pero sa totoo lang po, nakausap namin eh. Ako rin nung meron kaming study tungkol sa world religion, pumunta kami dyan sa Catholic Church sa Quiapo. Actually, nakausap namin yung mga talaga doon, staffs, lahat ng mga Then, minention namin yun. Sabi nila sa amin, sabi ko kasi sa kanila, paano po yung yung idol worship? Di ba kayo nagtuturo sa kanila tungkol dyan? Sa totoo lang po sa amin talaga, walang ganyan. Sa pagpumunta tayo daw sa Rome, wala naman silang Nazarene doon, di ba? Sa Filipino lang yun, Filipino people lang, malalaman yun. Para sa kanila daw talaga, hindi daw yun sinasamba. Hindi daw niluluhuran, hinahalikan. Pero sa mga Pilipino, nagiging parte na ng kanilang devotion sa Diyos. Nahalikan yung emahe, kuha ng bimpo, punasan, ganyan. Mga spiritual na lang nila yun mga views, gano'n ng mga tao. Sabi nila, sinasabihan naman daw nila yung mga tao, kaya lang sabi nila parang mahirap nang tanggalin. Tayo ngayon, oo, parehas tayo sa Catholic Church na naniniwala sa Trinity. Pero ito yung number one na kaibahan natin sa kanila. Kaya wala kayong makikita dito na picture ng mukha ni Jesus na ayan yun, sinasamba, ganyan. Sa cross din natin, tinan nyo, walang nakalagay na tao dyan, no? Walang image dyan. At hindi yung may drawing dito ng mga apostles, mga saints, ganyan. Wala tayong ganon sa ating church. Kasi naniniwala tayo na kapag meron ding ganyan, lalo na ang culture pa naman ng mga Pinoy, kahit nung unang panahon,
Dahil dumating yung mga Kastila, kita nila ang kinis, ang puti ng bato. Akala na nila, mas better yung God na yon kesa sa gods na meron dito, yung mga ninuno natin. Kaya ang ginagawa nila noon, hindi na nawala yon. Tanong niyo, di ba? Pag merong foreigner dumating, matangos ilong, maputi, sila yung sikat. Sila papapicture. Pero sa pango, di magpapapicture yon. Di ba? Sa maitim talaga, hindi. Hindi iduluhin yon, di ba? Ang madalas, sikat, kung sino yung mga... Kasi bakit? Meron tayo kasing ganun mentality. And yun yung gusto rin natin na mabago sa churches at sa buong Pilipinas. Ano? Amen? So, nung pumunta kami doon, tinignan namin paano yung service ng... Huwag na kayo pumunta. Nag-ocular lang talaga kami doon nung time na yun World Religion subject namin. Tingnan namin paano yung practice ng mga Catholics. Nakita namin, meron talagang naglalakad mula sa likod, papunta sa unahan na nakaluhod. Tapos meron dong rebulto sa likod, di nakikisama yung iba, nasa likod, may sariling agenda doon, na putol naman yung paa, pero nakapako yung paa. Kay Jesus yon. Tapos nagpipicture sila doon, hinahalikan pa nila. Tapos next naman, pila-pila ulit, pupunasan lang nila, hahalikan din. So, ewan ko, baka may natirang laway din doon, nag-transfer na, no? Pero ganun yung mga practices na meron yung mga Filipinos. Pero tandaan nyo, nakalagay, hindi daw hahayaan ni God na mapunta sa mga rebulto, nagawa sa kahoy at bato yung glory, yung worship na dapat para lang sa Diyos. Next slide, please. Kaya tanging si Lord lang ang dapat makakuha ng glory. Si Lord lang ang dapat na sasambahin. Hindi niya isi-share yung glory niya sa iba. Okay? Next. Now, bukod dito si Jesus Christ ay tumanggap ng worship. Next slide, yan. Ano sinabi? Ginawa ni Lord Jesus Christ yung mga bagay na tanging ang Diyos lang yung makakagawa. Okay? Paano naging Diyos si Jesus? Kasi ginawa niya lang yung mga bagay na Diyos lang yung makakagawa. Ano yung una doon? Siya ay nagpatawad ng mga kasalanan. Tingnan nyo. Ang sabi sa Mark chapter 2 verse 5. Nang makita ni Jesus ang faith nila, sinabi niya sa taong paralyzed. Ano daw? Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Kaya nga, may mga tao na nagsasabi doon sa mga crowd, di ba? Sino ito na nagpapatawad siya ng mga kasalanan ng mga tao? Ito papasok tayo dapat sa mindset ng mga Jewish people. Bakit? Sino ba nagpapatawad? Yung high priest ba? Hindi. Ang Diyos. Kung tatanggapin niya yung offering mo sa Old Testament, ganun yung nila, practice, di ba? Yung kung tatanggapin niya, pinatawad nga talaga. Kung hindi, wala. Walang iba makakapagpatawad sa'yo. Kasi bakit? Ang Diyos lang ang pwede magpatawad sa ating mga kasalanan. Para sabihin ni Jesus yon na pinatawad na yung mga kasalanan mo, nagpapakitang siya ay Diyos. Nagdidihan po natin? Next slide. Okay. Next, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Muli, read Genesis 1, John chapter 1, tsaka Colossians chapter 1.
Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Paano siya makakalikha kung tao lang siya? Di ba? So hindi siya tao lang. Diyos siya na nagkatawang tao. Colossians 1, verse, pakicheck nga kung 15 to o 16. Nagkamali na naman ata ako ng type. Laging no? Sige, ano sabi? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Sa tulong niya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, yung mga nakikita at hindi nakikita. Kasama na dito yung mga spiritual powers, mga nagahari, mga leaders at mga authorities. Sa tulong ni Christ at para sa Kanya, create ng Diyos ang buong universe. Hindi natin sabihin na si God the Father lang yung nag-create ng universe. Kasi, kasama, sino? Si Jesus Christ. Kasama rin actually ang Holy Spirit. Binasa nyo, Genesis chapter 1. Di ba? Oo nga, God created the heavens and the earth. Pero nakalagay doon, next verse, and the Spirit of the Lord was hovering through the waters. Saan na doon yung Spirit of the Lord? Bago pa yung creation. Nandoon na rin si God. In the beginning, when God created the heavens and the earth. Nandoon na si God in the very beginning. Sino si God? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Next slide. Ano pa? Yung ginawa ni Jesus Christ na tanging Diyos lang makakagawa, ano daw po? Siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So muli, sa binasa natin kanina, John chapter 10, verse 27 to 28, kilala ng aking mga tupa ang boses ko. Kilala ko sila. At sumusunod sila sa akin. Ito na yung sabi, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sinabing, binibigyan ng Diyos sila. Sino nagbibigay ng buhay? Si Jesus mismo. At never silang mamamatay. No? Next slide. Ano pa? So, bukod sa mga bagay na nabanggit natin, siya rin po ay nag-predict ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Pwede mo ba i-predict yung kamatayan mo? No? At yung resurrection mo? Si Jesus, alam naman natin, kung talaga siya ay false prophet or hindi totoo yung mga sinasabi niya, then hindi magka-come to pass or mangyayari yung mga sinabi niya. Ang problema sa mga skeptics or mga di naniniwala dito o kaya maraming doubts, ang problema sa kanila nangyari lahat ng sinabi ni Jesus. Kaya, ang mismong mga sinabi ni Jesus tungkol sa muling pagkamatay niya at saka muling pagkabuhay ay nagpapakita kung ano ba talaga nangyari nung siya ay namatay. Totoo nga. Yung nangyari na yon sa kanyang buhay. Now, may prophecy na isa pa. Sa Matthew chapter 25, verses 31 to 32. Ito yung muli niyang pagbabalik. Pag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa. At paghihiwalay niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Yan yung namang mangyayari in the future. And
Kita yan pag binasa natin yung Book of Revelation, no? Pag binasa rin natin yung mga ibang epistles ni Paul. Pare-parehas sila ngayon ng sinasabi. So si Jesus pala, yung great judge na yon. Next slide. Siya yung hahatol sa lahat ng mga bansa. Kaya pala na-move pala yung verse ko. Okay? Lagay nyo nga yung verse dun sa nagpredict ng kanyang kamatayan tsaka pagkabuhay na mag-uli. Next slide mo, yung John chapter 2, verse 19. Next slide mo. Ayan sabi, di ba? Yung kanina yan sorry. Hinahanap ko nawala yung verse ko. Anong sabi? Sabay-sabay natin basahin. Sumagot si Jesus, gibain nyo ang temple na ito at itatayo ko ulit sa loob ng 3 araw. Ano yung temple na tinutukoy niya? Hindi yung templo ng Jerusalem at that time, kung hindi templo na katawan niya. Okay, next slide. Next slide, yung sa Matthew chapter 26 din. Paki-ano nga rin yun. Kasunod yun nun Kaduktong yan kaya tinan nyo sabi, sa Matthew chapter 26 din, verse 61, same sila sa book of John chapter 2, na daw, sabay-sabay natin basahin, sinabi ng taong ito na kayaw daw niyang gibain ang temple ng Diyos at itayo uli ito sa loob ng 3 araw. So, ano ba yung tinutukoy na yun na templo ng Diyos? Akala ng mga tao at that time, yung templo na yun ay temple sa Jerusalem, pero yun pala yung pagkamatay ni Jesus Christ. At verse 28 ng Matthew chapter 28 verse 6 to 7, pakita natin anong sabi. Wala siya dito, binuhay siya ulit tulad ng sinabi niya. Halika kayo at tignan nyo yung mga pinaglibingan sa kanya. Dalian nyo, sabihin nyo agad sa mga disciples niya. Binuhay siya galing sa mga patay. Mauuna siya sa inyo sa Galilee at makikita nyo siya doon. Tandaan nyo ang ibinalita ko sa inyo. So tignan nyo, si Jesus, yung muli niyang pagkabuhay na mag-uli, totoo doon sa sinabi niya. Totoo. Amen? After 3 days, wala siya dito. Binuhay siya na mag-uli. And last but not the least, ito na tayo, magtatapos. Ang pinakapatunay ng pagka-Diyos ni Jesus Christ, ito yon, yung pagkabuhay niya muli mula sa mga patay. Bakit yan yung greatest na patunay na pagka-Diyos ni Jesus? Kasi nga, ang greatest enemy ng tao, hindi yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Hindi yan yung kaaway mo. Jackson, di mo kaaway yun. Ha? Sino pa ba dito? Di nyo kaaway yun. Kahit yung asawa nyo, di nyo kaaway yun. Okay, may utang sa'yo, di mo kaaway yun. Ang greatest enemy ng tao ay death. Kasi hindi natin siya matatakasan. Death. And si Jesus ang nakapag-overcome ng death. Kaya anong sabi ng Acts chapter 2 verse 23 to 24? Sabay-sabay natin basahin. Ayon sa plano ng Diyos, dinesisyonan niya na si Jesus ay mapunta sa mga kamay niyo. Kaya ipinapako niyo siya at pinapatay sa mga taong makasalanan. Pero binuhay ulit siya ng Diyos. Pinalaya siya sa kamatayan kasi hindi siya kayang pigilan nito. So, yung death, hindi pwedeng ma-overcome si God. Si God yung may control ng buhay at kamatayan. Kaya dito natin makikita that Jesus is God, pero siya rin naman ay nagkatawang tao.
Amen? Any questions so far? Siguro ang tanong nyo na lang, Pastor, bakit ang tagal po? No? Gutom na ako. Yan, ganyan. Tayo lahat ay tumayo. Lord, thank you for reminding us that you are Jesus, the Lord who is God, ang Savior namin. Ikaw ay nagkatawang tao para tuparin ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin from this day forward. Tulungan niyo po na matandaan ang lahat ng nakinig na ito, ang tungkol kay Jesus Christ. Because without Jesus and really knowing Him, wala kaming daan patungo sa buhay na walang hanggan, na regalo ng Diyos. Kaya Lord, dalangin po namin, hindi sila ma-deceive ng kahit anumang maling katuruan. At ganun din Lord, kapag meron silang mga tao makakadiskusyonan tungkol sa mga ito,